Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to IPA's Online Review and Mentoring Academy. My name is John, and I'll be your host for tonight. Here at Hope Talk, we invite successful IPA's online review candidates in the NCLEX to share their wonderful stories, learnings from their journey in achieving the goals of becoming registered nurses in the USA, Canada, and Australia. Welcome, everyone, to a place where hope reigns supreme. And with that, I would like to introduce to you our NGN passer, Sir John Paul Macarubo, USRN. Good evening po, sir. Good morning, tsaka good afternoon po sa mga nakikinig po, nanonood. Hi, Sir John. Saan po tayo located ngayon? Dito po sa Philippines, sa Tuguegarao po, Cagayan Valley po, opo. Same timing naman po tayo na, sir. Dito naman po ako sa Singapore. Napakainit din ng panahon. Approaching summer na tayo. No? As our classmates, no, Sir John is not new to this IPAS interview. He also shared some of his stories during the episode 3 of the IPAS podcast. Ayan. Sir John Paul, for our classmates po, no, we wanted to know you better. Could you share to us your educational background, your working experience if you have, and leading up to your NCLEX preparation? Good evening po. I am John Paul Modesto Realubin Macarubo from Cagayan Valley, Tuguegarao. I graduated last year, January 28, 2023, St. Paul University, Philippines, Tuguegarao po. Tapos, I took my Philippine Nursing Licensure Examination last May 2023 po. And then, I took my NCLEX last January 31, 2024 po. So, it's very new po, no, sir? Kakapasa nyo lang. Opo, Congratulations po for passing your NCLEX. Thank you po, sir. Are you currently working po, Sir John? Yes, sir. Hard lang po sa akin last February po. Wow. As a staff nurse po, sir? Opo, sir. First job ko po. Wow, nice. Definitely po, sir, it's a amazing feeling po kapag na-hire kayo as a staff nurse in the hospital po. Yes, sir. Yes. And you really need to gain your experience po, no? Before going to the US. Yes, And sir. that's a wonderful thing. Yes, sir. Iba rin po talaga pag may pinanghahawakang experience po bago pupunta ng US po. Yes. But to those who doesn't have any bedside experience po, it doesn't matter po. Dahil ang US, they're hiring without any bedside experience naman. So that's all right. Then, Sir John, how did your nursing education program prepare you for this NCLEX exam? Sir, yung una po talaga, sir, wala po talaga akong balak mag-NCLEX exam noon agad-agad. Like, di ba, katatapos ko pa lang po kasi ng PNLE. Di ba, lumabas po kasi yung result namin ng June. And then, hindi naman pinipilit, but pinupush po talaga ako ng parents ko po, especially my mother kasi is a nurse. And yung ate ko po na nasa ibang bansa kasi. I mean, sobrang burnout pa po kasi ako that time, kaya hindi ko pa po talaga iniisip. Pero at that time po kasi, hindi ko rin po kasi alam kung ano yung susunod na step ko po. Yeah, sige po. Sabi ko, sige, I give it a try. Sige, magre-review na lang din ako, sabi ko. And then, yun po, nag-start na po yung journey ko sa NCLEX po. And how long is your preparation po, Sir John? And nag-start po talaga ako ng NCLEX, sir. June po kasi lumabas ng PNLE yung result ko. Tapos July, nag-start na po ako ng review sa Cycle 10 na po. So, I am Cycle 10 representative po. Ayan. Tapos nice. po, pero nasa kalagitnaan na po kasi sila ng lecture noon. So, hindi ko po alam kung paano maka-hook up, sabi ko noon. Kaya, formally, nag-start po ako by August na po talaga. So, August hanggang January po, parang naging 6 months, mga ganun po. That's a good start po, no, sir? Usually, advisable po talaga for us to pass the examination is we have at least 4 to 6 months of preparation po. And that's enough for you to pass the exam. Sir, Yes, could you walk us through your daily routine on your preparation for NCLEX? Sir, yun din po talaga, sir. Before ako mag-start, sir, talagang hindi ko po alam kung paano ako mag-i-start noon kasi kung ano yung books na babasahin ko, kung ano yung video na papanoorin ko, ganyan. So, talagang at that time po kasi bibigay po sa akin ng coach
Kaya nung nag-meet na po kami ng coach ko, si Ma'am Fatima po, magpantay. Mm. Shout out po Ma'am. Kwan po, doon na po nag-start na. Sabi niya, sir, kailangan po at least a day po, hindi po kayo matulog nang hindi nagbabasa. Na lalo po ng concept, sabi niya. So, nag-start na po doon. So, pagising ko ng umaga, dahil wala naman po akong work, diretso review naman po ako. So, kwan na po, pagising ko ng umaga, scan-scan lang po. Tapos, by hapon po, hanggang ganun, scan-scan lang. Tapos, pagdating po ng 4 p.m. to 6 p.m., dapat nasa labas po ako. Dapat Mm. at least nag-exercise, nagba-basketball, nag-gym, naglalakad, nagbabay, kahit ano po. Basta at dapat 4 p.m. to 6 p.m. dapat nasa labas po ako ng bahay. Para lang po, ma-refresh lang po ba. Tapos 7 kakain, tapos 8 klase na po. So, ganun po talaga nagiging routine natin, no? At least in one day, since iti-take advantage po natin yung oras na meron tayo. Since we are not currently working po, we try as much as we can for your review, di ba? How many hours a day po, sir, kayo nagre-review? Sir, sa totoo lang po talaga, yung first 5 months po talaga, parang, sige, basa lang, ganyan. Pero mga kon lang, sir, todo basa. Like, naging serious na po talaga ako noon by January na. Talagang Mm. nung time po kasi ng January ko, talagang, asing buong araw po nagbabasa talaga ako noon. Pero nung yung first 5 months, yung 5 months ko po doon, yung mga start po, talagang pag-trip ko lang po talaga magbasa. Pero finalo ko po yung advice ng coach ko na hindi po matutulog nang hindi nagbabasa. And that's true po, no, Sir John? Usually, we advise our classmates to at least read something in a day. Don't miss a day po na hindi kayo nagbabasa. Otherwise, masasanay ulit yung katawan ninyo. Yes, And sir. during your course of review, sir, were there any specific courses or clinical experience that you found particularly helpful in your preparation po? I am a pandemic student po kasi. Ah, Kaya sa experience po kasi talaga medyo lacking talaga. Kaya ang pinanghahawakan ko lang po talaga is a book mismo. Kung ano yung nasa book, yun lang din po talaga yung alam ko noon. And then, isa po pong naka-help sa akin is yung mga videos tapos yung sa roadmap po kasi madami po kasing picture yun. mm, Parang, syempre, ang hirap po kasi i-imagine na ng hospital setting nang walang masyadong experience na hindi ganun katagal lalo pag pandemic po. Talagang ang hirap pong i-visualize but the roadmap itself, it helps me visualize po. Tapos sa videos po sa UWorld, ganun po. Doon po naka-help sa akin. okay, sir. You mean po during your college days po, lesser As, ang clinical experience niyo po? Tama po ba? Apo. That's all right, sir. You will gain much more experience po. For sure, nagsistart na kayo, no? Opo, Ng sir. work. How is your current working experience po? Sir, talagang ngayon po sir, talagang nangangako po talaga ako. Talagang back to zero po talaga, parang naging estudyante po tuloy ako Mm. na syempre bagong work po. I mean kailangan ko pa po talaga ng body system. Mga ganun po. Mm. Talagang kailangan ko talagang matuto pa po. And with regards to the review materials, Sir John, meron po ba tayong ibang other study materials na ginamit bukod po kay IPAS? Ang ginamit ko lang po sir, the roadmap, yun lang po. Tapos yung notes po sa lectures. And then yung UWorld po, yun lang po. Hindi ko pa po kasi masyadong nabasa yung The Charity but highly advisable po sa akin ng coach ko dati na basahin ko daw po yung La Charity kasi doon mamamaster yung test taking strategies ko. Kaya lang, trinay ko naman po talaga pero hindi po talaga eh. Wala po kasing picture. So you mean, Sir John, IPAS on a review is more than enough for you to pass the exam? Yes sir, yes sir. So what you did, sir, you trusted our educators po, the handouts of IPAS, and the recorded, no? And the Yes sir. live. Yes So sir. doon lang po talaga kayo nag-focus. Yes sir, kasi nung nag-start po kasi talaga ako noon, hindi ko pa po talaga alam yung mga lecture. Tapos yung first na join ko po kasi ng lecture is si Sir Ryan. Si Sir Ryan is Mm. kilala ko po kasi lecturer ko din po kasi siya nung PNLE. Kaya Ah, chinat ko po agad si Sir Ryan. Sir Ryan, sabi ko, nag-send pa ako ng picture dati. Picture namin kasi nag-picture po kasi sa kanya. Sir Ryan, nalala po ba ako? Ako yung nagpa-picture sa'yo. Estudyante mo po ako ngayon. Estudyante mo pa rin ako ngayon hanggang ngayon, sabi ko. At sinabi ko po, Sir, I know that I am in a good hands, sabi ko po na nasa IPAS ako, na nandun siya. Tapos, yun lang sir, parang big help ko na magagaling talaga yung mga lecturers natin po.
That's nice to know, sir, no? Ang galing talaga pag may namimit tayong mga educators natin while nagre-review tayo ng NCLEX. And Yes, sir. sir, how did you evaluate po your readiness and preparedness for this NCLEX exam? Ano po yung mga difference na napansin niyo po from your NLE preparation and your NCLEX preparation? So, ganito po talaga yun. Nung first 3 months, kasi yun yung sabi ng coach ko eh. First 3 months, sige, mag-concept ka, sabi niya. Tapos, another 3 months, for your test taking, sabi niya, kung gusto mo mag-UWorld, Archer, ganun siya. Yung concept ko po, is parang hindi ko pa po siya masyadong siniseryoso. Kasi nga po, katatapos ko nga po lang mag-PNLE. So, NLE. katatapos ko pa lang ng mag-review talaga ng quants. Kaya sabi ko, mayabang pa po talaga ako nung katatapos ko naman mag PNLE, so parang fresh pa, gumaganon-ganon ako. Nung nag-subscribe na po ako sa UWorld, 'di ba may 3 self-assessment po kasi 'yon. Yes, So ginamit ko na po talaga yung una doon. Sige nga, try ko kasi tapos naman ng buwan ko eh. Ganun. Hindi agad-agad. nag-exam po ako noon. Tapos talaga kasi nampal po talaga ako ng katotohanan na magkaiba po talaga ang questions mismo ng NCLEX tsaka PNLE po. Yun po yung nakita niyong differences, sir, no? Po. Pagdating sa NLE. That's why we really need to prepare po for this NCLEX kasi iba po yung atake ng questions niya. It's more of Yes po. situational. Tama po ba? Yes sir. Talaga yung unang exam ko po talaga noon sa first assessment, talagang low passing po. Talagang nanghina po talaga ako ng, hala, papasa po ba ako nito? Ganun ako, sir. Pero sir, I like what you did, no? Hindi niyo po tinake advantage. We respect po yung yung NCLEX exam, no? Yes Kasi sir. po, otherwise, may hihirapan po talaga tayo if we don't have the mastery concept. Yes sir. Sa concept po talaga sir, talagang sabi ko nga nun sir, wala talaga akong masyadong experience. Kaya Mm-mm. dinoble ko po yung concept ko. Talagang 2 beses ko po binasa yung roadmap back to back po bago ako nag-subscribe ng UWorld po. Okay. Sa UWorld, sir, no, you managed to do your practice questions. What were Yes your sir. strategies po before the NCLEX? Like, ano po yung mga atake nyo ng questions sa NLE? I mean, what are the difference po? Sir, sa NLE po kasi noon, makaka-encounter ka po talaga ng mga common sense questions, which Mm. is ibang-iba po talaga sa NCLEX po. So like dati po sa NLE, di ba? Sa NLE po talaga pag may lumabas na SATA, yan, sakit na ng ulo, pag ganyan. Pero nung NCLEX na po, doon parang nakita ko po yung advantage ng SATA na per points po pala talaga siya, sabi ko noon. Kaya Mm. sige, ganoon. Okay naman po pala, sabi ko. Ayan o, for NGN naman, ang SATA natin, our advantage during this time is right minus wrong. Compared to the old format, pag Yes, sir. mali na isa, mali na lahat. Yun po yung pagkakaalam ko, no? Saka sir, sa UWorld po nun, may cut, di ba? May cut na kwan po na. Doon po talaga ako nag-e-exam po talaga. Hindi ko po masyadong nagamit yung sa other part. Kasi ang notion ko po dati, kasi during the exam is dire-diretso po kasi talaga yun, di ba? Pagka-click, next Yeah. question, di ba? Ganun naman po talaga sa NCLEX. Parang sinasanay ko na po talaga sa utak ko na during exam is pagka-click ko, hindi magpapakita yung rationale. Parang ina-advance ko na yung isip ko na next question is ito na, next question is ito na, next question is ito na po. Parang ganun po. Sa UWorld kasi, sir, yes, you are correct po. We have three formats po ng test taking, no? We have the tradition, we Yung have the tradition. readiness assessment, and we have the CAT or computerized adaptive test, no? Yes, So sa sir. mga classmates natin, hindi pa nagte-take ng UWorld or ng question banks. So this is a good learning platform din coming from Sir John. Kasi kapag klinik nyo po ang tradition, every question magre-reflect agad yung rationals. Then for readiness assessment, kung ilang question po ang kinuha ninyo, sasagutan nyo po muna lahat ng questions bago lalabas ang rationals. Yes, And sir. then yung CAT po or yung computerized adaptive test is yung parang NCLEX feels na magsa-stop din yung computer mo. Yes, sir. Ganun. Ganun po talaga sir. Inaabangan ko. Mag-i-stop kayo sa 85 to. So, ganun ako sir. Pero, eto po pala sir. Yung sa buong self-assessment ko pa, di pa 3 po yun. Wala po akong pinasang self-assessment ko po doon. Hmm. How did you feel Ah, during that time po?
Sir, talagang kwan sir, lagi po akong napapachat sa coach ko na, Ma'am, bakit po kwan? Sabi ko nga po, yung unang self-assessment ko po is low passing. And then, ginamit ko na po yung second self-assessment ko po, mga January na din po yun, mga mid-January. Tapos borderline. Tapos ginamit ko na po yung last na self-assessment ko po a week before my exam po. Tapos borderline pa rin po. Actually, sir, it's a way of us to know, no, where we at right now. I mean, during that time. Kung ano pa yung mga kailangan natin i-improve. And then, sir, how do you, identify yung mga areas of your strength and weakness when it comes to your nursing knowledge and skills po? Like, ano po yung type of studying ang ginagawa niyo? Do you prioritize po ba yung easiest system or difficult po? To be honest po talaga sir, nung una, hindi ko pa po na-determine kung saan po yung weakness sa strength ko po. Mga January part ko na po lang po talaga nalaman yung weakness sa strength ko po. So, nag-focus po ako sa weakness ko po, which is yun yung prioritization. Kasi nga po hindi ko po binasa yung sinasabi ng coach ko na charity, na La ganito. charity, oo. Opo. Kaya sabi ko, hala ma'am, paano po yan? Malapit na po exam ko. Hindi ko po master yung pryo, sabi ko. Sige sir, kahit kwan. At that time po, si Ma'am Katrina na po yung coach ko, January po. Sabi niya, sir, sige lang po sir, mag-exam ka lang. Makukuha mo din yan, ganyan. Sige, mag-focus ka more on sa rationale. Huwag niyo pong masyadong pansinin yung score. Kasi kung, di ba po, kung mataas ang score mo, parang mag-chill na yung utak mo na, mataas naman ako last exam, kaya ko na to, ganyan. But, yun nga po, tapos mababa naman po, tapos babagsak din po yung self-confidence mo, ganyan. Kaya sabi niya po, mag-focus ka po talaga sa rationale, which is yun po yung makakatulong sa'yo during your exam, sabi niya po. Tapos sir, ang sobrang weird pa po nun, di ba po, sir, sa may cut is makikita nyo yung difficulty. Yung sa may, di ba may line, tapos may red, may green, may ganyan, sir. May difficulty po kasi yun. Tapos, mataas po ang nakukuha ko pag hard po yung difficulty niya po. Tapos, mababa po ang nakukuha ko pag nasa easy po. So, baliktad po. So, ang sabi nga po ni ma'am po sa akin, sir, is, sir, baka po nakakalimutan niyo na yung basic. Sabi niya po. Kaya, ayun, doon ulit pumasok na, sige, kailangan ko ulit alalin yung basic. Tapos sabi niya po, sir, baka po mabilis kayong mag-exam. Kaya yung easy questions is parang hindi mo na po siya, I mean, ginagamitan ng critical thinking. Kung ano lang po yung nandyan, yan na po yung ina-answer nyo, which is, hindi rin po, talagang kailangan nyo rin pong i-analyze. Yun, isa din pong nakatulong din po sa akin na pag mag-exam ka, take your time po talaga. That's true na, sir. Every question, we don't overanalyze or Yes, sir. overthink. Kasi nandun na alam mo na dapat yung sagot na nauunahan lang tayo ng kaba. Yes, And sir. sometimes, it happened to me din, no? Yung mga difficulty of questions. Sometimes I get good scores sa difficulty rather than the easiest one. Saka, oo nga pala, no? Ganun pala yung, nakalimutan ko. Ayun. So, it's really important for you to have your mastery concept. You have to repeat and repeat all over again yung mga lectures and yung handouts for you to master it. Para pagdating ng practice questions, you are prepared to attack the questions and you know what will be the answers, no? Going back to your self-assessment findings, Sir John, how did you adjust your study plan naman? Sir, nung una po talaga, sir, di ba, concept lang po talaga. Tapos nung nag-i-start po talaga ako, talagang sobrang mababa po kasi talaga yung scores na nakukuha ko. Kaya sabi ko noon, nung mga part ng, kasi December po talaga, kasi parang di ako nag-aral eh. Kasi nga December po, Holiday daming kainan, season. daming lakad, ganyan. Tapos, sige, parang pan na lang, sige, next. Sige, tingnan natin, by next month, magsiseryoso na ako, sabi kong ganyan. Sa papansin na din po kasi talaga ng parents ko na hindi na po ako masyadong nag-aaral noon, na lagi na po akong lumalabas, nag-basketball, naggagala, sabi na, sige, doon ka muna sa Manila, mag-stay ka muna doon for 1 month. Kukulong ka namin doon sa condo ng tita mo, sabi niya, para makapag-focus ka. So, by January, doon na po talagang sobrang focus na po talaga na inaabot po talaga ako ng madaling araw na nagre-review po. Ayun, sir. So talaga, it's really important now for us to stay committed talaga all throughout our preparation for the NCLEX. Yes, And sir. it takes a lot of sacrifice. That's what you did, sir. Malaking adjustment for you, no? Na mawala sa piling din ng magulang, then you have to study on your own.
Yes, and sir. live po dun sa tita mo. Minsan, di ba, meron pa tayong hiya na nafe-feel. On top, i-worry pa ba natin yon kasi mag-aaral ka pa. Nung mga kwan na po, mga 2 weeks before my exam po, talagang hindi pa po talaga ako confident na i-take yung exam ko kasi nag-exam po ako January 31 po. Talagang plinano ko pong January 31 ako mag-exam kasi February 6 po kasi yung birthday ng papa ko and I want it na maging gift na po yung ano yun, yung result ng exam ko. February 3 po kasi lumabas kaya napaaga po. Nagbibigis kasi ako lagi sa score ko kaya hindi pa po talaga ako confident. Tapos nagsisearch na po ako na kuan paano kaya mag-reschedule, Mm. ganun na po ako nun. Pero sige, sabi ko, madami na akong sacrifice, madami na akong iyak na binigay, oras, effort, at lahat-lahat na. Kaya sabi ko, lalaban ko na to, sabi ko. Minsan, nauunahan tayo ng kaba pag lumabas yung result ng UWorld test exam, no? In every situation. It's only a guide po on what you have learned through those questions. Kaya ang kailangan talaga natin is we somehow utilize a variety of study techniques. Gumagamit din po ba kayo sir ng mga flashcards and Yes, concept sir. maps? Yes, sir. Sa kondo po ng tita ko, talagang ang dami kong kuhan, ang dami yung nakadikit na sa dingding ko po. Tapos yung mga flashcard po talaga ako nun. Tsaka yung isang technique pa po na ginawa ko nun sa mga flashcard is hindi lang po about sa concept. Naglagay din po talaga ako ng mga quotes na talagang pag mababasa ko, mabubuhayan ulit ako ng lakas ng loob. Oh, that's a good thing, sir. That's a good advice po, no? Not only the lectures that we're gonna post po dun sa wall, somehow mga motivational din. Yes, Para sir. it will keep you alive din. Para more motivated pa, more inspired pa. Yes, And sir. somehow you created a study schedule, no? Para Yes, sir. maalaw yung regular review mo for this NCLEX. And you also take advantage of the online resources coming from IPAS, yung mga review materials nila, and study guides po to somehow supplement your learning. And somehow you also implement po yung mga active learning strategies natin. Like may ma-encounter tayo all throughout the lecture po, no? Those educators po natin, nag-a-advise din sila on how to retain the Yes, knowledge. sir. Sobrang helpful talaga sa akin ng trending topic. Talagang before my NCLEX exam, talagang pinalo ko po talaga yung binigay nilang trending topics nun. Tapos yun yung inaral ko. Bukod po dun sir sa mga flashcards, no? Ano po yung mga study techniques niyo po that you find most effective in preparation for NCLEX? Siguro sir, yung notes ko po siguro sir na ano yung lecture, di ba magle-lecture and then mag-take down po ako. Ganyan kasi mostly po kasi ng review ko is sa live po ako. Pag sa replay po kasi parang pag pinopost ko tapos tinatamad na po kasi ako noon kaya sa live lecture po talaga ako nag-join noon. But yung pag nagno-notes ako ganyan, after a day or after 2 days ganyan, binabasa-basa ko ulit po siya. Tapos kasi hindi ko na po talaga, I mean, gustuhin ko man po talagang i-rewatch, mag-replay po talaga pero hindi na po talaga kaya ng brain cells ko kaya sa notes ko na lang po talaga binabasa. And then yung isa pa po na nakatulong sa akin yung ginawa ni Sir Jay na testing strategies na files Mhm. po na sinend sa akin ng coach ko. Is binasa ko po lahat yon. And tapos mostly sir yung lalo sa UWorld sir yung may cancellation, 'di ba? Sa UWorld may cancellation, may ganyan. Oo. Sorry. Kaya during my NCLEX exam po sa mismong day po, tumitingin po ako, pinipindot ko po kung cancel hindi mo nakaka-cancel. Iba talaga Tapos, sir na itutulong ng UWorld, no? It will really po let you feel kung paano sumagot mga questions at yung actual exam feels. Kasi si UWorld, hindi lang po siya basta magbibigay ng mga questions. Definitely yung mga rationals po coming from those answers. You also have to read para more knowledge, more power. yes sir. Nung mga whole January po kasi talaga, focus na po talaga ako sa sa UWorld. So, ang ginagawa ko po noon, umaga is nag-exam po ako ng CAT. Talagang pinipilit ko po talagang matapos talaga yon ng morning. Usually magigising ako ng mga 7, tapos natatapos ko po mga 10 or 11, mga ganyan. By 1 to 4, doon na po talaga ako nagrarasyo. Tapos the rest is mga notes, tapos mga videos.
So mga videos po talaga. And sir, how did you maintain po yung focus and motivation during your long study sessions naman? Sir, sa totoo po talaga, 6 months is very long. Talagang mababurnout ka, tapos mawawala yung drive mo minsan na tinatamad ka, ganyan. Ang naging one way na minomotivate ko po talaga yung sarili ko is, sabi ko nga po, binigay sa akin ng parents ko to, nag-exam ako, kailangan kong magbigay ng good result sa kanila kasi nahihiya po talaga ako kung haharap na, di ba po, wala na akong trabaho, binigyan na po ng time na mag-review ng ganito for 6 months, hindi po nila ako pre-measure. Sabi ko nga po, sobrang nahihiya po talaga ako sa kanila nun na hindi magpakita ng good performance. The other one po talaga, sir, is itong Hope Talk, sir, na Ah, lalo pag gabi, ganyan, tapos nagmumuni-muni kang ganyan, papayak kang ganyan. Sinunod nga ako ng Hope Talk, ganyan. Tapos doon, parang mare-replenish ulit yung utak ko na, oo nga, tama si ma'am, tama si sir, na kailangan ko talagang ganito yung, kasi sir, talagang very big help po talaga yung Hope Talk para sa akin kasi parang naging energizer ko po talaga siya ah, during my review. Same situation din, Sir John. Whenever I have self-doubt or kapag napanghihinaan na talaga ako ng loob, parang feeling ko wala ng pag-asa, I just listen to the Hope Talk po, to some of our passers. Kasi somehow, iniisip natin na malala na yung situation natin. Like, there's no way of, ano na po, parang getting up, parang ganyan. Pero, hearing those stories po, may mas grabe pa po ang pinagdadaanan while reviewing for NCLEX. And that's Yes, sir. how we motivate ourselves, no? And somehow, ano po, mafe-feel natin, oh, then I have no excuse para ibagsak to, Yes, itong sir. examination na to. Yes, sir. Talagang pumapasok na talaga ako. Paano kaya pag mag-hook talk ako, anong sasabihin ko doon? Wala na ako masyadong I mean, hindi na masyadong tragedy yung pinagdaanan ko during ganun ako. Pero sabi ko nga po, sir, talagang hinihintay ko po talagang mag-hook talk na talagang ito talaga linulok forward ko na nung nagre-review ako na one day magsasalita din ako dyan. One day ako din yung papanoorin nila. Yan, sir. Definitely po, sir, sa mga classmates natin or even sa Facebook Live, maririnig po ang story ninyo. And definitely po, makaka-inspire po kayo ng maraming nagtitake na ng NCLEX. And Yes, sir. sir, tandaan niyo po na kapag ikaw ay nandito sa Hope Talk, you have the chance to share your stories and to inspire more people. Ito po talaga kasing platform natin, no? To Sir. those students who are going to take their exam. Magandang ano po to, platform or way for you to motivate again, to get up and study again. Yes, sir. Isa pa pong technique na ginawa ko nun is yung prepare ko po yung sarili ko not only mental but physical and most importantly spiritual. Talagang wala pong araw na hindi po talaga ako nagdasal during that day. Tsaka sabi ko nga po, hindi mo mabibigay yung 100% self mo during your exam kung physically is hindi ka ready. Nga po, mahirap pong mag-exam ng hindi ready yung katawan during review pag magkakasakit ka hindi mo bibigay yung 100% mo kaya I need to make sure na during my review is healthy po talaga ako kaya Uh, kaya I play ball, I go to gym, I jog and madami pong iba. Kaya nga po I commend IPAS na may fitness may fitness class po sila na siningit na very helpful po talaga yun. Nakita ko po talaga yung essence nun. you're talking about the wellness session, no? From Yes, yes Sir sir, Mark. yes sir. Yeah, kasi holistic approach po talaga ang IPAS, no? We don't just give you the lectures, then kayo na po bahala ang mag-review. We have our coaches po to advise you and guide you along the way on your journey to your NCLEX. And then we have the IPAS processing team. Doon din po kayo process ng documents yan. Yes sir, lahat po sir from processing to review to ATT hanggang sa endorsement po. Nice. So most likely, sir, ang laki rin po pa talaga na itulong ni IPAS sa inyo. And sir, etong Hope Talk na to, you are representing po your generation. Yes sir. Marami po tayong students who just recently graduate or pass the NLE. Marami po silang makukuhang advice coming from you. Oh, sir. Kaya sabi ko nga po, sir, talagang pinagdasal ko talaga noon na Lord, sana po ipasa niyo na ako para
para kahit papaano po ma-inspire yung mga classmates ko, yung mga fresh grad din po na na-take po na kahit ganito lang po yung kaya ko is sana po pumasa talaga ako para ma-inspire ko po talaga sila, sabi ko po nun, sir. Definitely, sir. Marami po talagang students ang makakarinig nito at may inspire po sa stories ninyo. Oo nga, sir. And sir, naka-experience po ba kayo ng anxiety throughout your review? And how did you manage it? From day 1 to hanggang sa last day, hindi po talaga nawawala yung anxiety. Yung from day 1 po talaga, sir, namataas ang anxiety ko kasi hindi ko alam yung gagawin ko. Hindi ko alam yung next step kung paano ba talaga yung kalakaran dito, ano yung babasahin ko. Ganyan. Kasi nga po madami pong sources. Hindi mo alam hindi mo alam kung ano ang totoo doon. And then, tumataas ang anxiety ko pag hindi ko na-meet yung score na gusto kong makuha. Yun po. Tapos, lalo na po pag sa mga latter part, yung sa malapit na po, mga a month before my exam, talagang mapapatanong ka talaga sa sarili ko mismo na kaya ko ba talaga to? Sabi mo yan. Talagang you will questions yourself, your whole time review na talagang iisipin mo ko ba talaga na nakapag-prepare na ba ako ng enough to take this exam. Parang ganun ko. But pag nga po na ganyan na ang kinapitan ko that time is the Lord lang po talaga na during tumatas po ang anxiety ko, talagang nag-pray po talaga ako sa Kanya na Lord, please help me to win this battle. Na alam ko pong madaming uncertainties na nangyari, but I know God that He will provide. Sinasabi ko po talaga, like, madami na po akong churches na pinasukan talagang I pray deeply po talaga. Siya po talaga yung kinapitan ko at that time. And especially my family, talagang, tsaka my girlfriend also, na nakikinig po talaga sa mga rants ko. O nga po talagang syempre madami akong self-doubt, ganyan. Talagang doon ko po talaga sinasabi sa kanila. Kaya, and I am thankful for the people around me, sir. Thank you for sharing that, no, Sir John. First of all, yung trust na binigay niyo po sa IPAS when it comes to the review materials po, doon na talaga kayo nag-focus, no? And Yes, somehow, it really helped po yung test-taking skills nyo. Doon niyo po nakukuha Yes, yung mga mastery concept ninyo. And especially in sports system, it's really important to have someone beside you, no? While on your journey to your NCLEX. Kasi there will be times po na panghihinaan talaga kayo ng loob. Hindi nyo alam kung kanina kayo kakapit. To those students or classmates, no, na walang nakakaalam about your preparation, you can always lean on to your coaches naman. Kaya nga po, very thankful po talaga ako sa mga naging coaches ko. Si Ma'am Fatima, magpantay si Ma'am Katrina Ignacio po, Sir John Dave. Talagang very big help po talaga sila sa NCLEX journey ko po. And other thing, sir, is na I always, sa mga classmates ko po kasi nagtatanong kasi sila sa akin, saan ka ba talaga nag-review? Nung nalaman na po kung sa ako, sabi ko sa IPAS po kasi talaga lahat kasi proven and tested. May formula ng IPAS kasi every day nakaka-produce sila ng passers ng NCLEX. They have the formula. Bibigyan nilang formula, ito ang dapat mong gawin. Diba? Ito ang kailangan mong basahin, ito ang kailangan mong aralin. And then ikaw na mismo ang paano mo siya i-figure out yung binigay nilang formula to get the final result. That's true, Sir John. No? It's very systematic po ang review ni IPAS. Kasi lahat ibibigay na sa'yo. It's up to you nila kung paano mo i-manage yung time mo. Yes, And sir, with regards yes, sir. to your test-taking strategies sa UWorld, I noticed kasi minsan yung mga classmates po natin, they don't know where to start taking the practice questions, whether if it's in the beginning po, mid, or after the mastery concept. Usually what we advise is you do your mastery concept muna. You attend all the lectures, live or recorded, it doesn't matter po. Then you just have to repeat everything according to your time. And don't forget to read your handouts and the roadmap, most especially. Because it will somehow help you, to have good scores sa UWorld na rin. And most especially, okay lang na magkamali sa Yes, sir. sa UWorld. Wag lang talaga Yes, sir. sa actual exam. Sabi ko nga po, sir, kung ubusin ko ng pagkakamali ko sa UWorld, wag lang sa exam. Yun lang talaga, sir. That's why, in the process of practice questions, it's okay for you to get low scores. You learn from it. Yes, sir. Wag lang talaga sa actual exam. At least, you are already prepared on the day of your exam, di ba? And sir, your critical thinking po, how was the difference po
yung NLE and your NCLEX? Yun nga po talaga, sir, na sa mga classmates ko po, lagi po nilang tinatanong, paano ba ang difference talaga ng NLE at saka NCLEX? Sabi nyo. Sa concept po talaga, may similarities sa concept po. But the NCLEX is more deeper, tapos makaka-encounter ka ng ibang sakit talaga. And then, sa mismong questions itself is very, very iba po talaga. Lalo po sa mga case study. Ayun. Doon po talaga sobrang magkakaiba po. Kaya sabi ko sa mga classmates ko na nagtatanong sa NLE versus sa NCLEX itself. Sabi ko po, NCLEX is a very serious po, kaya kailangan mo talaga siyang aralin na hindi dahil kapasan mo ng PNLE. Pwede mo lang itikagad ang NCLEX. You need to prepare. Yun po talaga yung sinasabi ko. Yes, yung PNLE is just how we yung examination nila, our nursing knowledge po, no? Yes, sir. Pero for this NCLEX naman talaga is we're gonna serve patients in the other country po. So mas nasanay po kasi tayo kung paano mag-approach sa patients sa Philippines. But this time, it's a different kind of learning, no? It's more of case studies. And somehow you will be able to utilize those learnings po, no? Pag may mga questions ang patients natin sa US. Hindi lang po yung basta-basta na sasabihin na para sa putong gamot na to. Hindi, para sa tiyan mo lang yun. So, if you are able to gather all the mastery concept, you hone your critical thinking, masasagot mo yung patients ng gusto nilang marinig. Mga words na gusto nilang marinig niya. You can explain the pathophysio so that they can further understand their disease then. And somehow, sir, did you encounter any obstacles po or setbacks along the way? And how did you overcome them po? Pero madami po, sir. Talagang, sabi ko nga po, yung una po talaga is kung paano talaga ako mag-i-start, and then IPAS helped me step by step. And then sabi ko nga po, magkaiba po kasi yung review namin ng PNLE, kasi yung PNLE po kasi nasa dorm po kami lahat, magkakasama po kami lahat doon, and then nung nag-NCLEX na po is parang nag-adjust po kasi mag-isa ko na lang po doon. Kaya sabi ko nga po, parang ang hirap naman po mag-exam ng ganito, sabi ko po. Tapos po, parang yung isang challenge po talaga sa akin is yung self-doubt. Kasi kulang po talaga ako sa confidence nun. Kaya during 6 months po is binild ko din po yung confidence ko at that time po. Sir, number one, napasa nyo na kagad yung PNLE. That's one of your accomplishments, no? You just have to remind yourself, no, your strengths throughout your nursing education. And always believe in your ability to succeed for the NCLEX naman. And ang maganda rin dito, you somehow visualize yourself, no, passing the NCLEX with confidence. Yes, sir. And yun po talaga yung magiging focus natin, no? We focus on the positive outcomes. We solve the problem. Huwag po natin hayaan na madwell tayo sa sarili nating problema. And you just challenge all the negative doubts that you have. Minsan kinakausap natin yung sarili natin, no? Na parang, kaya ko pa ba? Feeling ko hindi ko na kaya. It's a way of rin. You have to give yourself positive affirmations din about your capabilities as a future nurse. And sir, kwento niyo naman po sa amin, what happened po during your actual exam and yung nalaman niyo na po yung results? January 31, nag-exam po kasi ako sa Pearson VUE Armstrong sa Makati po. And then, mixed emotions at that time. Hindi ko po alam kung excited ba ako, na sobrang kaba. But the anxiety itself is andun lang. Andun lang, hindi siya mataas. Mild lang, talagang focus lang. And then, pangalawa po ako dun sa, di ba, by number po kasi yun. By number, tapos babasok na yan. Number 2 ako that time. Tapos, ako yung unang pumupo at ako yung unang nag-exam. At that time po, sir, na tumataas po agad yung anxiety ko pagkaupo ko ng sa my computer. Sabi ko, that time, yung sure ko lang po talaga yun, number 1. Nag-stop po kasi ako 150. Naubos ko po kasi yung 150 questions. Pero during number 1 po, ayan, talagang pinag-isipan ko mabuti. Tapos, eto na, ayan. Tapos number 2 hanggang number 70. Mayari. Sabi ko, parang hindi ako yung nag-i-exam Sabi ko, sir, talagang hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung mga question at that time kasi hindi ko ma-compose yung sarili ko.
mag-isip at that time. Kaya number 70, nag-stop po ako. Nag-bladder break po ako that time. Sabi ko, sir, CR lang po ako. Sabi ko, yeah. So, CR po ganyan. Tapos, kinumpose ko po yung sarili ko sa CR na sabi ko, ito na, Paul, na binilot mo yung sarili mo for this 6, madami akong pinagdaanan for 6 months. Hindi ko na to papalagpasin. At pag upo ko po ng number 71, doon, na-regain ko yung confident ko na, sige, patay kang computer ka sa akin, sabi ko. Mahirap po kasi ang isa pa pong mahirap doon is mahirap basahin kasi maliliit yung letters. Hindi mo siya ma-highlight. Tapos, yun nga po sir, pinagpipray ko na hindi mag-stop ng 85 kasi aware ako na hindi the first 70 questions is hindi maganda yung performance ko. Kaya sabi ko, Lord, sana po ibigay niyo na kahit what, ubusin ko na po yung 150, sabi ko. Kaya naubos ko po yung 150. And then yung number 150 ko po is prayo. Yun, dami ko sing prayo. Kaya sabi ko buti na lang talaga at nahabol kong aralin yung prayo at that time. Tapos, yung nga po, paglabas ko ng testing center, talagang bagsak po talaga yung confident ko. Kasi nga po, hindi ko nga po alam kung may pumapasa ba ng 150. Tapos yun nga po, di sabi ko, nagtatanong yung parents ko kasi sinamahan ko ako nila, nag-exam, nasa labas po sila ng building. Ano, kamusta mo? Tapos parang hindi ko alam kung paano ko sila sasagutin kasi parang alam ko talaga babagsak na ako doon, sabi ko. Parang wala nang pumapasok sa 150. Gumaganon ako sa sarili ko. Tapos napachat ako sa coach ko, "Ma'am, may pumabasa ba ng 150?" Gumaganon. Tapos sinabi ni Ma'am Katrina, "Ako sir, sila Sir Emil, ganyan. Lahat po kami sir, 150." Sabi niya. "Kaya huwag ka pong panghinaan ng loob sir," sabi niya. Kaya sabi ko walang araw na hindi ako nagdasal that time. Kaya sabi ko, pag pumasa ako si Lord ko, sabi ko, nung February 3 kasi nag-expect ako na February 3 yun eh. Kasi yun lagi yung sinasabi ng mga classmates ko, mga sa cycle namin na mga ilang araw lang yan, mga 3 days, meron na yung result. Tapos by February 3, pumunta po kami sa lolo ko na kagagaling ng California, and then nasakyan po kami that time, tapos may nag-pop up na email na galing sa New York, tapos yung dalawa is galing IPAS. Tapos nung pag-open ko po yung galing New York, tinitignan kong gano'n, hindi ko mabasa, hindi ko mahanap yung mismong word na pass. Yun, kaya pumunta ako sa pangalawang email sa IPAS, sabi niya, "Congratulations, you made it." Nice. Bakit you made it? Wala namang pass. Siyempre, sobrang doubt po kasi ako that time, kaya lahat po na question ko eh. Kaya sa pangalawang email, "Congratulations ulit." Bakit siya nagko-congrats? Tapos binalikan ko ulit yung unang email. So yun, nung nasa sasakyan kami, tinitignan kong ganyan. Yun, nakita ko na yung pass. Tapos, at that time, ako din po kasi yung nag-waze. Tapos, nung sinabi ko kay mama, "Ma, USRN na ata ako." Sabi ko, "Bakit? May result na ba?" Sabi ko, "USRN na po ako." Sabi ko ganyan. Pinakita ko yung result. So yun, nag-iiyakan sila sir. Talagang tumawag din yung ate ko na sabi ko, "Worth it." Sabi ko naman sa'yo, worth it lahat yan. Sabi ko, yun, nag-iiyakan kami. Hanggang sa naligaw kami sir. Kung saan na nadala kasi ikaw yung nagde-drive. Yes. Thank you, Sir John, for sharing those wonderful achievements po. No? And with that, I would like to present to you po your IPAS certificate. This certificate is proudly presented to John Paul Modesto Rialubin Macarupo for successfully passing the NCLEX RN examination. These serve as a proof that the successful candidate indicated in the certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice. Signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspa. Congratulations, Sir John. Thank you, sir. Thank you, Sir Mark, Sir Jay, Sir Ryan, and to all the lecturers po. Talagang very, very thankful po talaga ako na sa IPAS ako nag-review.
I was about to ask that, sir, no? How did iPass help you po all throughout your NCLEX journey? Sir, talagang step by step, lahat talagang pinagdaanan ko, nandun lang sila sa likod ko. Sa side ko po talaga sila na, sir, ito yung gagawin natin. From processing to day one hanggang sa pumasa ako, talagang kasama ko ang iPass. Hindi na lang ako iniwan, sir. Talaga highly recommended ang iPass. Kasi sabi ko nga po, every day may pinoproduce silang passer. Thank you so much, Sir John, for sharing those wonderful message po para sa iPass team naman po natin. And how about po sa mga students natin? Ano po yung mga advice na pwede natin ibigay? Sa mga nagre-review po at sa mga pinaplano pa lang mag-review, ayan. Sabi ko nga po na kailangan nyo lang magtiwala sa sarili na aralin lahat ng concept. I mean, you follow the formula that the iPass will give, and then talagang samahan nyo ng faith kay God. Yun po. Thank you, Sir John, for giving those advices para sa students natin. iPass processing.